Yung mga apo, madalas kasi nila akong tinatanong, bakit hindi ka pawisin? May parang hindi ka naiinitan, pero sa totoo lang inihika ako. Pero talagang hindi ako initin. Kasi alam nyo, may sikreto kami kung bakit kami hindi masyadong initin. Sabihin ko sa inyo ha, pero bago ko sabihin sa inyo yung sikreto namin, please do like, share, subscribe to your Lola's channel, hit that notification button para at least naman kahit paano. Ito na nga sasabihin ko na nga yung sikreto Bigyan niyo naman ako ng kahit paanong pakonsuelo. At kung kayo nasa ibang platform, it's always your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bong Lim. Ito na ang sikreto, sasabihin ko na sa inyo. Okay, guys, bago ang lahat, talakayin muna natin kung paano ba ang ginagawa ng katawan natin para tayo makadama ng lamig sa ating balat o sa ating katawan. Ganito yun, guys. Ang ating katawan ay gumagawa ng pawis. Ang pawis natin, ang content niyan may kasamang asim, kaya nga maalat, di ba? Tapos slightly acidic yan, kaya maasim. Gets nyo? Bakit maalat at maasim? Kasi para madali siyang mag-evaporate o para madali siyang maging singaw. Kasi kapag ang tubig na nasa balat, yan, itong balat natin, tapos may pawis yan. Tapos yung pawis, may asin, tapos may konting acid, madaling sumingaw yan, madaling mag-evaporate. At during the process of evaporation, o yung pagsingaw niya, o yung pagiging mula sa tubig, magiging parang vapor siya, o usok, or singaw na tinatawag natin, yun ang nakakapag-provide sa atin, o nakakapagdulot sa atin ng malamig na pakiramdam. Walang pinag-iba kapag naglagay ka ng alcohol, di ba? Habang sumisingaw o habang nag-evaporate yung alcohol, di ba? Tayo ay nakakaramdam ng lamig. Kasi ang laging end product ng evaporation o yung pagsingaw ng isang liquid tinatawag na cooling effect. Ngayon. So, syempre, ang expected natin pag pinagpapawisan tayo, habang natutuyo yung mga t-shirt natin, habang natutuyo yung pawis natin, medyo nakakaramdam naman talaga tayo ng malamig. Ang tendency natin para mas mabilis tayo makaramdam ng malamig, haharap tayo ngayon sa electric fan, o di ba? Ngayon itong electric fan na to, mas mapapabilis yung pagtuyo ng ating pawis na may asin at may konting acid, di ba? Kaya nakakaramdam tayo ng mas malamig na pakiramdam. Okay? Yon ay unang paliwanag pa lang. Pangalawa, pwede rin tayong makaramdam ng paglamig ng ating katawan sa pamamagitan ng mga pisikal na paraan. Unang-una, siguro yung paghahanap natin ng hangin na malamig o kaya yung lugar na malamig. For example, yung mga ilalim ng puno. Yan, di ba malamig? Yung may malakas na hangin, katulad nga ng electric fan. O siguro hanap tayo ng lugar na talaga may masarap na samyo ng malakas na hangin. Kasi nga, yung mga bagay na yan nakakapagpalamig din sa ating katawan. Meron pang mga iba, katulad ng pagdikit natin sa lupa. O di ba madalas kapag katag-init, mas masarap tayong natutulog sa may damuhan kasi nga naglalabas din sila ng sarili nilang singaw, tapos sariling singaw niya, nakakapagpalamig yun ng ating katawan. Minsan madalas nagpapaa tayo, kaya umuupo tayo sa simento, which is hindi ko naman ine-encourage, pero nakakapagpalamig din yon. Or yung simpleng paglalagay natin ng mga basang bagay sa ating katawan, o yung towel, o kaya pagbabasa ng ating katawan, o yung paglalagay ng lumalamig na bagay sa ating katawan, katulad nga ng alcohol, or katulad ng yelo na nilalagay natin sa ating katawan. Di ba? Ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung ano talaga sikreto ng Lola, kung bakit ako hindi masyadong initin at bakit hindi ako masyadong pawisin. Kaya hindi ako gaanong naaapektuhan itong sobrang init ng panahon natin sa edad kong ito. Inaamin ko naman na hinihika ako kasi nga may changes of weather. Pero yung sabihin, may masyado akong naiinitan. Kahit yung ate ko, hindi masyado. Kaya namin mabuhay ng walang air condition kahit na mainit na sobrang panahon. Alam niyo kung bakit? Ang sikreto namin ay pamamaraan na siguro ng kultura namin. Unang-una na mahilig kami sa maiinit na inumin. Napakadalang naming uminom ng malalamig na inumin. Yan ang sikreto talaga namin bakit nga ba ang tatanda namin o kaya yung ibang matatanda kung kailan mainit ang panahon, gustong magkape o kaya gustong uminom o humigop ng mainit na sabaw? Sasabihin ko na sa inyo ang dahilan. Yung unang dahilan may kaugnayan doon sa unang diniscuss natin about sa pawis. Okay? Diba, ang sabi ko sa inyo, kapag ikaw ay pinagpawisan ng natural sa katawan mo, natural ibig sabihin na initan ka, pinagpawisan ka. O kumain ka ng mainit, pinagpawisan ka, nag-evaporate yung pawis. Sa simula, may initan ka, pagpapawisan ka ng todo. Pero habang nag-evaporate yung pawis mo na may asin at may konting acid, lumalamig na ang pakiramdam mo hanggang sa maging bihasa ka na o maging yung accustom, hindi ko alam ano ba accustom sa Tagalog, pasensya na, o yung na-acclimate na yung katawan mo sa init na hindi mo na nararamdaman na mainit pala. Ganun kasi, yung init sa loob ng katawan mo, bumabalansi na ngayon doon sa init sa labas. Kasi nga, uminom ka ng kape, o uminom ka, humigop ka ng mainit na sabaw. Ngayon, magtataka kayo, bakit yung ibang tao masyadong pawisin? At saka, alam nyo, yung tipong may aircon na ang lamig-lamig na doon paligid, nakaharap na sa ventilador, init na init pa rin sa kanyang sarili. Tapos, naglalaste, tapos ang lamig-lamig ng pawis. Ngayon, nandito ang kasagutan yan. Yan din ang dahilan kung bakit hindi sila nakakaramdam o hindi bumabalansi yung katawan nila sa init ng panahon to the point na nahihirapan silang palamigin ang pakiramdam nila.
Alam nyo ba, yung mga taong mainitin na yan, tapos yung laging naglalasti na yan, tapos yung laging banas na banas sa pakiramdam, kasi kasalanan naman nila yan. Kasi mahilig silang uminom ng malamig na tubig. Ang lola, dalawa lang na inumin ang iniinom. Iinom lang ako ng malamig kapag syempre pag soft drinks, di ba, kaya may mga lasa, alam naman inumin ng, pero madalas nga, minsan hindi pa namin pinapalagyan ng yelo. Ang taong yan, madalas uminom ng lahat na lang ng bagay na iniinom niya. Gusto niya yung malamig na malamig, yung nagyayelo pa. Alam niyo kung bakit hindi siya nakakaramdam ng lamig? Kasi mas malamig na yung loob ng katawan niya kaysa sa labas. To the point na kahit anong pawis niya, which is yung pawis na nanggagaling sa balat niya, yung pawis na binibigay ng lamig ng katawan niya. Ganito ang sistema. Pag ang tubig nilagay mo sa baso, walang pawis yun, di ba? Pero pag nilagyan mo ng yelo, yung loob ng tubig na yun, yung tubig na yun, magpapawis yun. Yung pawis na yun, mga darling, hindi madaling mag-evaporate o hindi madaling sumingaw. Hindi ka tuloy makaramdam ng paglamig sa balat mo. Kasi yung loob ng katawan mo, punong-puno ng malamig. Hindi nababalanse ng katawan mo yung init sa labas na ang layo-layo doon sa lamig na nararamdaman ng katawan mo sa loob dahil doon sa mga pinag-iinom mo na malamig. Tuloy nahihirapan yung katawan mo makaramdam ng malamig kasi ang gusto niya, bumalanse na siya sa mas lalamig pa sa kanya. Gets niyo yung logic ha? Ulitin ko ha. Kami, mahilig kaming uminom ng normal water lang o kaya yung regular na tubig lang, walang yelo, wala lahat, at mga maiinit na beverages. Tsaa, kape, sabaw. Yan ang iniinom namin eh. Kami, madali kaming makaramdam ng malamig na pakiramdam kahit na mainit na yung paligid namin. Alam mo kung bakit? Mas mainit kasi yung iniinom namin kaysa sa paligid namin. Pag lumalamig na yung ininom namin sa loob ng katawan namin, bumabalanse na yung pakiramdam namin sa init ng temperatura sa labas. Unlike yung mga taong mahilig uminom ng malalamig na tubig, lahat na lang. Kahit na siguro yung sabaw na iinom nila, ayaw nila ng mainit eh. Gusto na rin nila malamig. Hindi kaya ng ibalanse ng katawan nila yung sobrang lamig sa loob ng katawan nila as compare sa sobrang init ng panahon sa labas. Kaya anong nangyayari ganito? Yung pawis nila hindi nag-e-evaporate kasi galing yon sa lamig nung nasa loob ng katawan nila. Galing sa malamig na kung ano man yung kinain nila. Tubig, sabaw na malamig, soft drinks, mga ice cream, beverages na malamig, halo-halo, especially ganyan. Sobrang lamig yung katawan nila sa loob na hindi na kayang ibalanse ng ating katawan doon kumpara sa init sa labas. Kaya ang nangyayari ngayon, naghahanap siya ngayon ng mas ikalalamig pa ng katawan nila. Ang tendency niya ngayon, mas iinom siya ng mas malamig. Kung dati, tubig lang na malamig, ngayon gagawin niya, lalagyan niya na ng yelo. Tapos, mas lalamig ngayon yung internal organ niya, internal body niya, yung loob ng kanyang katawan, mas lalamig ngayon. Tapos, pupunta pa siya sa may aircon, ha? Kumpara doon sa lamig ng aircon, halimbawa sa mall, kumpara doon sa lamig na nandoon sa loob ng katawan niya, hindi pa rin kayang ibalanse kasi higit na mas malamig yung katawan niya kaysa doon sa aircon. Kaya kahit na nasa aircon ka na, pinagpapawisan ka pa rin, lasting-lasti ka pa rin, tapos ang lamig-lamig ng pawis mo. Kasi ang katawan natin, hindi na kayang ibalanse yung lamig na nararamdaman niya internally as compare doon sa lamig na nararamdaman mo sa aircon. Kaya ikaw, kahit anong i-high mo pa yung aircon mo, hindi ka na talaga basta-basta nakakaramdam ng malamig na pakiramdam. Ngayon, advice ko sa inyo ganito. Hindi naman kasi masamang uminom ng malamig, pero sa mga beverages lang, okay? Pero kapag ka naman tubig na ang iinumin mo, huwag naman na tayong uminom ng malamig. At ang kasabihan ng matatanda, pag ikaw ay uminom o kumain ng mainit na bagay, huwag kang sasabay na kakain o iinom ng malamig na bagay. Kasi ang init at lamig hindi natin pwedeng paghaluin yan. Ngayon kung ikaw ay tao talagang gano'n, nalastiin na, yung hindi ka napapakali at talagang sobra man ng banas na ang pakiramdam mo at hindi na kaya ng katawan mo na bumalanse sa sobrang init ng panahon na tipong nasa aircon ka na, hindi mo pa rin kaya talaga, naiinitan ka pa rin, init ka pa rin, abay, simulan mo nang magbawas-bawas sa pag-inom ng mga malalamig na bagay. Ang payo ng lola ay ganito, pag tubig, normal water lang. Huwag kang iinom ng tubig na may yelo o malamig. Ngayon, kapag beverages, sige, mag-milk tea ka, okay lang, pero pagdating sa tubig, baka gusto mo nang magunas dili, kahit man lang doon makabawi-bawi. Ngayon, kapag kaya mo nang maiwasan pa yung ibang malalamig, o di ba diet ka naman, ayaw mo ng carbs, di ba, ayaw mo ng sweets, baka naman, umiwas-iwas ka na sa mga beverages, unless nila kung pineapple yan, which is good for your heart naman, di ba? Pwede naman, ayaw, di ba, dapat bawasan rin tayo ng soft drinks, kasi di ba, diet ka, uso ngayon ng may abs, uso ngayon ng sexy. So kung gusto mong makaramdam na malamig, mas i-priority mo ang normal temperature na pagkain, at saka mga beverages. Huwag ka nang uminom muna ng malamig. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, paano naman sobrang ng init ng panahon? Halos hihimatayin na ako sa init. Huwag mong inumin ng malamig na tubig dong. Kung gusto mong malamigan ka, ang malamig na tubig, ilagay mo sa towel, ilagay mo sa noo mo, katulad na pag may lagnat ka, malalamigan ka for sure. Ano ba, naglalasti ka na? Kasi nga, punong-puno ng lamig yung buong katawan mo doon sa loob. Ang gawin mo, para malamigan ka, kumuha ka ng towel, ibabon mo sa yelo,
itapal mo dyan sa noo mo, ipunas mo sa leeg mo, sa batok mo, kung gusto mo pati sa katawan mo para bumalanse kasi hindi na kayang balansehin ng mga yelo at malalamig na tubig dyan sa loob ng katawan mo as compared dun sa labas. Okay? Sana nakatulong ulit sa inyong lola para makaramdam kayo ng kaginhawahan ngayong tag-init at maiwasan yung mga, naku Diyos ko, nakamamatay na sakit like yung mga sakit sa puso, etc. etc. Kasi kayang mag-adapt o bumalanse ng katawan nyo sa oras at panahon na kailangan niya. Okay, maraming salamat mga apo!